At sa video po natin ngayon ay ituturo ko po sa inyo or i-share ko po sa inyo kung paano nga po pala natin malalaman ang expiration date ng ating mga gulong. Mapa 4 wheels man yan or 2 wheels. Yo! What is up sa inyo mga tol? Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. Kung anong oras nyo man mapapanood ang video ko na to, sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. At welcome po pala sa ating video ngayon. At sa video po natin ngayon ay ituturo ko po sa inyo or i-share ko po sa inyo kung paano nga po pala natin malalaman ang expiration date ng ating mga gulong. Mapa 4 wheels man yan or 2 wheels. Pero bago ang lahat mga tol, may good news po ako sa inyo. Magbibigay po ako ng 500 Gcash giveaway para sa isang lucky viewers natin para sa video natin na to. Paano po ba makasali sa ating 500 Gcash giveaway mga tol? Sundin nyo lamang ang ating mechanics, no? May lalabas po na 4 digits number dyan sa inyong screen dito sa video na to. At kapag nakita nyo po yan ay i-screenshot nyo lamang po at isend nyo ang inyong proof na nakita nyo yung 4 digits number na sinasabi ko. Isend nyo lamang po sa ating Facebook page. Lakip neto dapat po nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel. Sa ating Facebook page dapat nakafollow po kayo dyan. At naka-heart react po kayo sa ating video na to. Kapag nagawa nyo na po ang ating mga mechanics na yan, na-isend nyo na po ang screenshot, ay mamimili po ako kung sino po yung mga sumunod. Sino po sa inyo ang maaaring manalo ng 500 Gcash giveaway natin para sa video na to. Kaya kung gusto mong manalo ng 500, panoorin mo ang video ko simula hanggang sa dulo para makita mo ang 4 digits number na sinasabi ko. So ayun, hindi ko na patatagalin to mga tol. Simulan na natin in 3, 2, 1, let's go! Speaking of gulong mga tol, magpapalit ako ngayon ng gulong sa likod dahil medyo marami ng tama or marami ng butas to. Dahil bumiyahe kami nung Tagaytay nung nakaraan. At sa mga hindi nakakalam, isa po akong Food Panda rider, so araw-araw ko po ginagamit ang motor. Itong gulong ko na to is almost 1 year mahigit na rin po namin ginagamit, kaya marami na ring street marks dahil may mga nasasagasahan akong mga maliliit na bato, mga bubog, kaya marami na ring tama. At nung bumiyahe nga kami ng Tagaytay netong nakaraang Holy Week, may nasagasaan ata akong malaking bato or bubog, kaya nagkaroon siya ng medyo may kalakihang butas. Hindi na rin kasi kinakaya ng tire sealant, kaya mas minabuti ko na ipagpalit na lang or bumili na lang ng bago para mas safe tayo sa kalsada. So ayun, papunta na nga ako dito sa isang trusted na shop dito sa amin. Ang Gabudol Motor Parts and Accessories, dito lamang yan sa Lias, Marilao, Bulacan. Sa mga tropa dyan na may kailangang ipagawa sa kanilang motor or may kailangan ko yung pyesa, punta lang kayo dito sa Gabudol Motor Parts and Accessories. Dahil pulido ang mga gawa nila dito at talaga namang trusted at recommendable itong shop na to. Ito yung landmark nila, 7-Eleven tapos Andox. Ayan, sa tapat lang sila ng Andox. Ayan mga tol, Gabudol Motor Parts and Accessories. Ayan, meron silang mga gulong dyan at mga parts and accessories. Ayan, dito nyo yung matatagpuan sa Lias, Marilao, Bulacan. So ayan, balik tayo sa topic mga tol. Sa gilid ng inyong gulong may mga letters and numbers kayo makikita dyan. For example, etong sa akin, 100 by 80. Yung 100 by 80 na yan, yan yung size nung inyong gulong. Sa pag-check naman ng expiration date ng inyong gulong mga tol, ayan, may makikita po kayo dyan, DOT. Tapos meron dyang 4 digits number, ayan. Sa picture na to, meron dyang 4 digits number na 1612. So ibig sabihin, dito po tayo magbabase ng ating expiration date. So yung first 2 number, yan yung week made or yan yung week kung kailan ginawa itong gulong. So research nyo lang po sa Google kung pang ilan or anong month yung 16 week. Tapos yung last 2 numbers naman, yan yung year made o yung taon kung kailan ginawa yung gulong. So base sa picture na to, sa sample natin, 1612, ginawa itong gulong na to ng pang 16 week ng year 2012. Ayan, siguro yung 16 week, siguro mga April, May or June to ng 2012. So ito naman gawin nating example yung bagong bili ko na gulong. Sa gulong ko mga tol, meron diyang 4 digits number na 3623. So tulad nga nung sinabi ko kanina, yung first 2 digits yan yung week kung kailan ginawa. Tapos yung last 2 digits yan yung year kung kailan siya ginawa. So ang sa akin is 3623. So ang sabi sa Google is 36 weeks is nasa August to mga tol, mga August. So ginawa itong gulong ko August ng 2023.
So, paano ba natin malalaman ang expiration date? Kadalasan, ang suggested year or lifespan ng ating mga gulong ayon sa tire manufacturer ay 5 to 6 years lamang. So, 5 to 6 years lamang daw ang lifespan ng ating mga gulong. So, etong sa akin, 2023 siya ginawa. So, plus 6 years. So, may expired tong gulong ko mga 2029 mga tol. Kapag ganun na yung gulong nyo, umabot na ng 5 to 6 years, ayon sa mga tire manufacturer, ay isinasuggest nila na magpalit na ng gulong. Manipis man yan or makapal pa. Dahil ayon sa kanila, kapag expired na ang mga gulong, nagiging marupok na ito at yung friction nito sa kalsada ay hindi na ganun kakapit. So, ibig sabihin kapag gumagamit kayo ng expired na gulong, maaari kayong maaksidente. Dahil kapag expired na nga yung gulong, yung friction nito sa daan ay hindi na ganun kakapit. So, yun mga tol. So, yun mga tol, ito ay ayon lamang sa pagre-research ko. Kaya i-check nyo na rin yung gulong nyo dahil baka ito ay expired na, para maiwasan nyo na rin yung di magandang pangyayari at comfortability nyo na rin. So ayun, disclaimer lang mga tol, no? Itong video ko na to ay para lamang po sa mga newbie, sa mga baguhan, or sa mga hindi pa po nalalaman kung paano mag-check ng expiration date ng kanilang mga gulong. Pero kung ikaw po ay kung alam mo na ang pag-check ng expiration ng gulong, maaari mo na pong skip ang video po natin na to. Ang purpose ko lamang po sa video na to ay makapag-share ng nalalaman at maituro po sa mga baguhan or sa mga newbie pa lamang po sa mga gantong klaseng knowledge, dahil gusto ko po makapag-share lang din sa inyo. At syempre dahil ako po naging baguhan din po ako, naging newbie rin po ako pagdating sa pagmumotor or kung ano pa man. Kaya yung mga natututunan ko mga tol, gusto ko lamang po i-share sa inyo para yung mga baguhan, kapag nalaman na nila yung mga gantong klaseng knowledge, ma-share din nila sa iba. So sabi nga share the knowledge. So yun, tulungan lang tayo dito mga tol. At maraming salamat kung umabot ka hanggang dito. At baka hindi ka pa po naka-subscribe or naka-follow sa ating page at channel. Maaari bang mag-subscribe at mag-follow po kayo bilang suporta na rin sa akin. So hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po sa inyo. This is your boy Jello. Peace out.